Nang buksan ko ang kabaong, napaupo na lang ako. Nanginginig ang liwanag ng flashlight sa aking kamay. May nakita akong kakaiba, isang bagay na hindi dapat naroon sa loop ng atawol. Hindi ko masabi ito ay, walang salitang lumabas sa bibig ko, humahago ang puso ko, at nanginginig ang aking makamay. Hindi ko malaman kung ang nakikita ko ay totoo o isang masamang panaginip. Napasigaw ako at umatras. Nanigas ang buong katawan ko. Ang nasaksihan ko ay hindi kapani-paniwala. 3 araw pa lang ang nakalipas. Isa itong ordinaryong libing. Ang aking asawa ay tahimik na nakapikit at nagbigay akong huling paalam. Pero ang tanawin sa harap ko ngayon ay nagsasabing lahat ay mali. Hindi ko pa alam noon ang kahindik-hindik na katotohanang malapit ko ng harapin at ang katotohanang mababago nito ang buong buhay ko. Kung interesado kang malaman ang nakatagong katotohanan sa likod ng kuwentong ito, makinig ka na. Iwanan mo sa comments kung nasaan ka nanonood at magpapasalamat ako. 3 araw na ang nakalipas. Tahimik ang punerarya. Ang matamis na amoying puting sampagwita ay sumalubong sa aking ilong. Si Mang Crisanto, Chris, 65 taong gulang, ay nakaluhod sa harap ng kabaong. Ang yumaong si Aling Elena Len, 60 taong gulang, ay pumanaw dahil sa atake sa puso. Napakabilis ng lahat. Nung umagang iyon, maayos pa ang aking asawa. Nahahanda siya nga almusal sa kusina. Umusok ang kaldero at mabango ang niluluto niyang mainit na sinigang. Nagbabasa akong diaryo sa sala. Lumapit siya sa mesa kung saan nakahain ng maayos ang kanin, sabaw at ulam. "Mahal, kain na po," sabi niya. Hindi ko inalis ang tingin ko sa diaryo at lang ang nasabi ko. Umupo siya sa mesa at tumingin sa akin. Naramdaman ko iyon. Pero gayang dati, hindi ko ibinaba ang diaryo. Nagbuntong hininga siya ng mahina at nagsimulang kumain. Boom! May narinig akong bumaksak. Sa may kusina, ibinaba ko ang diaryo at nakmadaling tumakbo. Nakahandusay siya sa sahig, nakapikit ang mga mata. "Mahal, mahal," niyugyok ko ang balikat niya pero hindi siya sumasagot. Tinapik ko ang pisngi niya. Walang reaksyon. Nanginginig ang nga kamay ko. Tumawag ako sa 911. Ang kamay kong nagdidial ng numero ay nanginginig. "Hello? 9111 po ito. Tulong." Ang asawa ko nawalan ng malay. Nanginginig ang boses ko. "Ibigay po ang address ninyo." Sinabi ko ang address. "Parating na po kami." Humihinga po ba? Idinikit ko ang kamay ko sa ilong niya, pero walang naramdaman. "Wala po, yata." "Marunong po ba kayong mag-CPR?" "Opo." Hindi ko alam kung gaano katagal bago dumating ang ambulansya. 10 ba? 30 minuto? Parang habang buhay. Dumating kami sa emergency room ng ospital. Lumabas ang isang batang doktor at sinabi, "Heart arrest po, gagawin namin ang lahat." Tumango ako at umupo sa upuan sa koridor para mahintay. Tiningnan ko ang orasan, napakabagal ng paggalaw ng kamay. Lumipas ang 1 oras. Lumabas uli ang doktor. Madilim ang mukha niya. Umiling siya, bumaksak ang puso ko. Para po sa pamilya. Tumingin siya sa akin, ikinalulungkot ko po. Ipinapahayag ko na patay na po siya. Sa sandaling iyon, gumuho ang mundo ko. Nabingi ako. Nakikita kong gumagalaw ang labing doktor pero walang tunog na naririnig. Inilipat namin ang aking asawa sa punerarya. 3 araw kaming naglamay buro. Dumating ang aming anak na lalaki at babae, ang manugang na lalaki, at ang mga apo. Yumukod ang mga nakikiramay at nagsabing, "Sumalangit nawa ang kanyang kaluluwa bago umalis." Nakaupo lang ako tulala. Bago isara ang kabaong, lumapit ako para makita ang mukha nga asawa ko sa huling pagkakataon. Nakahiga siya, nakapikit. Mukha siyang mapayapa. Pero teka, may kakaiba. Sobrang pulang labi niya. Kasing pulang sa buhay na tao, hindi ito labing patay. "Ni-retouch ba to?" Tanong ko sa tagapamahalang punerarya. Umiling siya, hindi po namin ginalaw, kinuha lang namin siya sa cold storage, pero bakit ganito? Normal lang po iyan. Huwag po kayong mag-alala. Tumango ako, pero hindi mapakali ang loop ko. May mali talaga. Isinara na ang kabaong.
Ito na ang walang hanggang paalam. Nagtungo kami sa sementeryo. Ito ang lugar na laging binabanggit ng asawa ko. Mahal, pag namatay ako, huwag mo akong ikremat. Ilibing mo ako. Gusto kong magpahinga sa lupa. Gayang lola ko, isang simpleng salita na sinabi niya habang kumakain. Iyon na pala ang huling habilin niya. Gusto kong sundin ang huling hiling niya. Kahit pa karamihan ngayon ay nagpapakremet na, ito ang huling hiling niya. Gusto kong palayain siya ng walang pagsisisi. Inilibing ang kabaong at tinabunan ito ngang lupa. Ganon ko siya pinakawalan. Umuwi ako. Nang gabing iyon, dinala ni Maris, ang anak namin, si Sofia, Lolo, hindi po kayo dapat nag-iisa. Dito po muna akong ilang araw. Ang manugang kong si Javi ay nasa abroad pa, babalik daw pagkatapos ng isang linggo. Kahit nandiyan si Maris at Fia, mas lalo akong nalungkot. Ang bahay na walang aking asawa ay pakiramdam ko'y walang laman. Kahit pa may tao, hindi ako makatulog noong unang gabi. Nakahiga ako sa kama, nakatingin sa kisame, walang tao sa tabi ko, 40 taon na siyang humihiga roon. Inabot ko ang kamay ko, pero lamig lang ang naramdaman ko. Bandang 3:00 nga madaling araw, nakatulog din ako, nanaginip ako, walang makita sa sobrang dilim. Tapos, narinig ko ang isang boses, mahal, nilalamig ako. Boses nga asawa ko, mahina. Hindi ko alam kung saan nanggagaling. Mahal, sigaw ko, pero walang sumagot. Ang boses lang ang patuloy na narinig, nilalamig ako, nagising ako. Basang-basang ang malamig na pawis ang likod ko, at mabilis ang tibok ng puso ko. Panaginip lang yun, pinatahimik ko ang sarili ko, alam ko, siguro, namimiss ko lang siya. Maaga akong nagising dahil sa puyat. Ayaw kong gisingin ang anak ko kaya ako lang ang bumangon at nagbukas ng refrigerator. Ang sinigang na huling niluto niya ay naroon pa. Ininit ko at kinain, pero walang lasa kumain ng mag-isa. Naalala ko ang 40 taon na ang nakalipas. Inayos lang ang kasal namin. Ako 25, siya 23. Hindi kami nakapag-honeymoon. Wala kaming pera. Sa halip, umakyat kami sa Namsan, Korean reference, adapted to, umakyat kami sa mataas na bundok ng Tagaytay, a popular scenic place. Nang makarating kami sa tuktok at tanaw ang Maynila, adapted to tanaw ang lawa ng Tal, hinawakan niya ng mahigpit ang kamay ko at sinabing, mahal, huwag nating bibitawan ang isa't isa habang buhay. Ang mukha niya ay namumula. Ngumiti siya at sumagot, o naman. Mahigpit kong hinawakan ang kamay niya, pero hindi ko natupad. Dahil sa paghahabol sa negosyo, sa inuman, at sa pagiging abala, ilang araw lang sa isang taon ko ba talaga nahawakan ang kamay niya? Ngayon, gusto ko siyang hawakan, pero ang kamay niya ay malamig at matigas. Noong ikalawang gabi, nanaginip akong muli. Mas matingkat ngayon, nakasuot ng puti ang asawa ko sa gitna ng dilim. Mahal, inabot niya ang nanginginig na kamay niya sa akin. Mahal, hindi ako makahinga. Nanginginig ang boses niya. Punong takot ang mukha niya. Mahal, tumakbo ako patungo sa kanya, pero hindi gumagalaw ang mapa ako. May hindi nakikitang pader na humaharang sa amin. Mahal, sigaw niya at iwinasiwas ang kamay niya sa hangin. Sinusubukan niya akong abutin. Nagising ako. Basang-basang ang pawis ang buong katawan ko at hirap akong huminga. Basa ang unan ko, kakaiba. Bakit ako nananaginip ng ganito? Nag-alala ako, pero panaginip pa rin ang nasa isip ko. Naalala ko ang 10 taon na ang nakalipas. Umuwi siya mula sa ospital at hawak ang medical certificate. Mahal, natatakot ako. Samahan mo ako sa ospital. Nagbabasa akong diaryo. Nainis ako, huwag kang mag-alala. Karaniwan lang yan sa edad natin. Inom ka lang ang gamot. Ang dami kong trabaho, mahal. Hindi na siya nagsalita at pumasok sa kwarto ng mag-isa. Narinig ko ang pag-iyak niya sa likod ng pinto, pero nagbingi-bingihan ako, nainis ako. Bakit ko ginawa iyon?
bakit hindi ko hinawakan ang kamay niya noon. Sa ikatlong gabi, ang panaginip ay hindi na lang panaginip, nasa loob siyang masikip na kabaong sa gitnang dilim. Mahal, nandito ako, sigaw niya habang hinahampas ang takip ng kabaong. Kalabok, kalabok, kalabok. Narinig ko ang tunong ang kuko na kumakaskas sa kahoy. Kriing, kriing, tulong, parang awa mo na. Ang boses ng asawa ko ay unti-unting humina. Nagising ako, pero tuloy-tuloy pa rin ang tunog. Kalabog, kalabog. Tinapan ko ang tainga ko, pero walang silbi. Umugong pa rin sa isip ko, baliw na ba ako, biglang bumukas ang pinto. Si Sofia. Ang 10 taong gulang kong apo ay tumakbo papalapit at yumakap sa akin. Umiyak, Lolo, si Lola. Anong nangyari? Sabi ni Lola sa panaginip ko. Fia, sabihin mo kay Lolo na pumunta rito. Nandito ako, nilalamig ako, kinilabutan ako, nanigas ang buong katawan ko. Sabi ni Lola, Fia, puntahan mo si Lolo. Bumaksa ang puso ko. Si Fia, pareho rin ang panaginip. Hindi ako nababaliw. Tumakbo si Maris, ang anak ko, papasok. Tay, anong nangyayari? Si Fia, napanaginipan din si Mama. Nagbuntong hininga si Maris. Tay, naapektuhan lang po si Fia dahil sa kuwento nyo. Narinig din po siguro ni Fia ang sigaw nyo kagabi. Hindi ito. Tama na, Tay, tinatakot nyo lang po si Fia. Fia, okay lang yan, panaginip lang. Inilabas ni Maris si Fia at isinara ang pinto. Naiwan akong mag-isa sa dilim. Sa sandaling iyon, napaktanto ko. Hindi ito panaginip. Talagang tinatawag akong asawa ko. Nagdesisyon ako. Kailangan kong pumunta. Kailangan kong hanapin ang asawa ko. Sumikat na ang araw. Natutulog sina Fia at Maris sa master's bedroom. Mag-isa akong nakaupo sa sala, nakatingin sa sinang ng araw. Pero madilim ang aking puso. Nakaupo ako sa sofa. Nakatakip ang kamay sa mukha. Nagtatanong sa sarili, baliw na ba ako? Sisimulan ko na bang hukayin ang libingan niya? Tiningnan ko ang makamay ko. Nanginginig ang maito. Pero paulit-ulit na bumabalik ang panaginip kagabi. Ang asawa ko na sumisigaw sa kabaong. Ang kalabog, na tunong pahampas sa takip ngang kabaong ay umugong pa rin sa tainga ko. Pareho ang panaginip ni Fia. Hindi ito coincidence. Talagang tinatawag ako ng aking asawa. Naalala ko ang umaga 3 araw na ang nakalipas. Ang huling pag-usap namin, habang naghahanda siyang almusal, tumingin siya sa labas ng bintana at sinabing, Mahal, kapag tumanda tayo, tumira tayo sa probinsya, sa isang maliit na bahay, makasama tayong magtatanim. Nagbabasa akong diaryo sa bahaging ekonomiya. Oh, mamaya, sagot ko ng patapos. At binalikan ang diaryo. Ngumiti siya ng malungkot. Mamaya, kailan iyan? Darating ba ang araw na iyon? Mahina ang boses niya. Pero nagbingi-bingihan ako. Iyon ang huling sinabi niya sa akin. Ang mamaya ay hindi na dumating. Makalipas ang 1 oras, nakahandusay na siya sa sahig ng kusina at hindi na muling nagising. Bakit hindi ko ibinaba ang diaryo noon? Ano ba ang mahalaga sa presyo ng stock market? Bakit hindi ko tiningnan ang mukha niya? Kinamumuhian ko ang sarili ko sa pagsasabing mamaya. Noong umagang iyon, ganito rin, nakangiti siya habang nahahanda ng almusal. Mahal, kain na po. Masarap yan kapag mainit pa. Iyon ang salitang narinig ko gabi-gabi sa loob ng 40 taon. Hindi ko man lang itinaas ang ulo ko mula sa diaryo at lang ang sinabi ko. Noong araw na iyon, nakaupo siya sa mesa, nakatingin sa akin. Iyon ang huling almusal namin. Kain po kayo ng masarap. Hindi ko na maririnig pa ang mga salitang iyon. Habang kumakain ako, umupo si Maris sa tapat ko. Si Fia ay natutulog pa. Tay, maingat siyang nagsalita. Hawak ko ang kutsara. Ibinaba ko ang kutsara. Hindi niyo po talaga siseryosohin na hukayin ang libingan ni Mama? Hindi po ba? Nakatingin sa akin si Maris. Pula ang kanyang mata. Parang magdamak siyang umiyak. Narinig ko po kayong nag-iisa kagabi. Sabi niyo,
Kailangan kong pumunta. Kailangan kong hanapin ang asawa ko. Wala akong masabi. Nanginginig ang boses niya. Tay, huwag po ninyong gawin iyan. Patay na po si mama. Nalibing na. Kailangan na po nating palayain siya. Anak, paulit-ulit na lumalabas si mama sa panaginip ko. Sabi ko sa kanya, panaginip lang po iyon. Panaginip. Gusto nyo lang po siyang makita, kaya ganon tumaas ang boses ni Maris. Magpa-ospital po kayo. Magpa-psychiatric consultation po kayo. Parang awan nyo na. Tumulo ang luha niya. Hindi ko po kayang mawala pa kayo, tay. Umiyak din si Maris. Ang hirap mawalan ng ina tapos kayo pa ang makakaganyan. Anong gagawin ko? Humahagulgol siya. Tumayo si Maris. Umalis sa mesa. At pumasok sa kwarto at isinara ang pinto. Naiwan akong mag-isa. Nakatingin sa malamig na kanin. Hapon, tumawag ako sa anak kong si Roberto Berto. Akala ko, maaliw ako sa boses niya. Nanginginig ang kamay ko habang nagdadial. Hinintay ko ang pagriring. Anak, tay, anong problema? Anak, lumalabas si mama sa panaginip ko. 3 gabi na, may nangyayari, siguro, narinig ko ang malalim na buntong hininga sa kabilang linya. Tay, mag-isip-isip po kayo. Panaginip lang yun, hindi. Totoo ito. Si Fia, pareho rin ang panaginip. Hindi ko na natapos ang sinasabi ko. Tay, naapektuhan lang po si Fia dahil sa inyo. Kasi paulit-ulit po kayong nakukuwento ng makakaibang bagay, tumaas ang boses ni Berto. Galit siya. Magpa-counseling po kayo, mag-i-schedule akong appointment para sa inyo. Tay, huwag po kayong ganyan. Anak, makinig ka muna sa akin. Tay, patay na po si mama. Tanggapin nyo na po, parang awa nyo na. Naputol ang tawag. Mabigat ang cellphone sa kamay ko. Walang naniwala sa akin. Pakiramdam ko, nag-iisa ako sa mundo. Nagmaneho ako papunta sa nursing home. Gusto kong makita ang biyenan ko. 1 oras akong nagmaneho. Walang traffic sa expressway. Pagdating ko sa nursing home, dumaan ako sa lobby at naklakat sa koridor. Amoy disinfectant. Tumayo ako sa harap ng kwarto ni Lola Aurora at kumatok. Sino yan? Narinig kong tanong niya. Binuksan ko ang pinto. Si Lola Aurora, 89 anyos, ay nakaupo sa wheelchair, nakatingin sa labas ng bintana. Crisanto, nandiyan ka pala. Ngumiti siya nang humarap siya, pero nang makita niya ang mukha ko, natigilan siya. Anong problema mo, Lola? Lumuhod ako sa harap niya. Malamig ang sahig. Ang kulubot na kamay niya ay parang manipis na papel. Lola, lumalabas si Elena sa panaginip ko. Nanginginig ang kamay niya. Ano? 3 gabi na. Nagsusumamo siyang tulong sa lupngang kabaong. Gusto ko siyang hukayin. Hindi ako makapagsalita. Humikbi si Lola Aurora. Ang anak ko, tumulo ang luha niya sunod-sunod sa kulubot niyang mukha. Patawarin mo ako, anak. Wala akong magawa dahil matanda na ako. Hinawakan niya ng mahigpit ang kamay ko. Wala siyang lakas, pero umiling siya ng dahan-dahan. Pero, Crisanto, huwag mong galawin ang libingan ng anak ko. Gusto mo lang siyang makita, kaya ka nakakaganyan. Panaginip lang yun. Hindi rin ako pinaniwalaan ni Lola Aurora. Wala na si Elena, palayain mo na siya. Umuwi akong mag-isa. Gabi na. Hindi ako kinakausap ni Maris. Kumain kami ng hapunan kasama si Fia sa katahimikan. Ang tuno lang ng kutsara ang naririnig. Si Maris ang unang tumayo. Fia, dito ka muna sa kwarto ko. Tiningnan ako ni Fia. Nag-alala ang mukha. Lolo, sige na, lolo mo. Okay lang ako. Pumasok si Fia sa kwarto at isinara ang pinto. Naiwan akong mag-isa sa mesa. Nilinis ko ang maklato at nakhugas. Sobrang lakas ng tunong ng tubig. Pumunta ako sa bodega at maingat na binuksan ang pinto. Amoy luma at alikabok. Sa sulok, may lumang pala na kalawangin at kulay brown. Kinuha ko. Mabigat. Mas mabigat kaysa dati. Kinuha ko rin ang flashlight, binuksan ang switch at chinek ang baterya. Gumagana. Kumuha rin ako ngang makapal na guwantes. Inilagay ko ang lahat sa itim na plastic bag at maingat na inilagay sa trunk ng kotse nang walang ingay.
Mabilis ang tibok ng puso ko at nanginginig ang makamay ko. 11:00 ng gabi, tulog na sina Maris at Fia. Naririnig ko ang mahinang paghilik nila. Umupo ako sa sofa sa sala, nakaupo sa dilim ng walang ilaw. Kinuha ko ang litrato ng asawa ko. Ang wedding photo namin na nakatago sa drawer. Litrato 40 taon na ang nakalipas, nakangiti ang aking asawa sa frame. Hinimashimas ko ang kamay niya sa likod ng malamig na salamin. Walang pakiramdam. Mahal, nandun ka ba talaga? Mahina kong tanong. Walang sagot. Pero alam ko, tinatawag niya ako. Hinihintay niya ako sa kabaong. Napatawa ako ng mapay. Sa matinong pag-iisip, alam kong baliw na ako. Pero ang kahindik-hindik na mukhangang asawa ko sa panaginip ay hindi ko makalimutan. Nakapikit man ako, nakabukas, kumakain, nanonood ng TV, paulit-ulit ko itong naisip. Pupunta ako, hintayin mo lang ako. Nanginginig ang kamay ko habang ibinabalik ang litrato sa drawer. 2:00 ng madaling araw, tumayo ako at maingat na kumilos, pinipilit na huwag mag-ingay, dahan-dahan kong binuksan ang pinto. Natutulog sina Maris at Fia, yakap ni Maris si Fia, mukhang mapayapa si Fia. Nakangiti siya habang natutulog. Nakokonsensya ako na pati apo ko ay nagkaroon ng ganong masamang panaginip. Pero kailangan kong pumunta. Isinara ko ang pinto at nag-iwan ng sulat sa mesa. Nanginginig ang kamay ko habang hinawakan ang ballpen. Isinulat ko, naglakad lang sa umaga. Huwag kang mag-alala. Isang kasinungalingan. Pero hindi ko isusulat ang totoo. Nagsuot akong sapatos at itali ang lace. Binuksan ko ang pinto. Malamig na hangin ang sumalubong sa mukha ko. Hininga nga madaling araw. Maingat kong isinara ang pinto at nagpunta sa kotse. Binuksan ko ang trunk. Nakalagay doon ang pala at flashlight sa itim na plastic bag. Pinaandar ko ang kotse. Sinirang ang tunong ng makina ang katahimikan ng madaling araw. Nakokonsensya ako kay Maris pero umalis ako papuntang sementeryo. Walang kotse sa daan. Ang streetlights lang ang kumikislap ng dilaw. Mahigpit ang hawak ko sa manibela. Namumuti ang nga daliri ko. Kung may mangyari, makakabalik pa ba ako? Naisip ko, siguro, hindi na ako makakabalik, pero hindi ako pwedeng huminto. Kahit pa sumama ako sa asawa ko ngayon, naghihintay siya at tinatawag niya ako. 2:00 ng madaling araw. Dumating ako sa gate ng sementeryo. Pinatay ko ang makina at bumaba sa kotse. Tahimik. Malamig na hangin ang sumasakit sa baga ko. Ang hininga ko ay puting usok. Sobra ang dilim, walang streetlights. Binuksan ko ang flashlight at ang mahinang liwanag ay nagpaliwanag sa harap ko. Binuksan ko ang trunk at kinuha ang pala at guwantes. Nakaluskos ang plastic bag. Nakasabit ang pala sa balikat ko. Amoy bakal. Kailangan kong umakyat ng 100 hagdan papunta sa libingan ng asawa ko. Tumayo ako sa harap ng hagdan at inakyat ang unang step. Mabigat ang tuhod ko. Ang 65 taong gulang na katawan ko ay hindi na tulad ng dati. Umakyat ako ng dahan-dahan, isang step bawat isa. Hirap na akong huminga. Huminto ako sa ika-10 step at huminga ng malalim. Mabilis ang tibok ng puso ko. Masakit ang balikat ko dahil sa pala. Umakyat akong muli. 20, 30 steps. Tumulo ang pawis sa likod ko. Malamig na madaling araw, pero mainit ang katawan ko. Sa ika-35 step, huminto ako at lumingon, maliit na ang kotse ko, wala pa ako sa kalahati, napabuntong hininga ako, 40, 50, nanginginig ang tuhod ko, 55, 60, sumasakit ang likod ko, 70, 80, nauhaw ako, at lumunok, 90, malapit na. Sa wakas, nakaakyat na ako sa 100 hagdan. Gusto kong umupo pero pinigilan ko. Habang nakbibilang ako ng step, pinag-isipan ko kung babalik na lang ba ako, uuwi, at matutulog na lang na parang walang nangyari. Kaya. Mabagal ang hakbang ko at binilang ko ang step. Sa wakas, nakita ko ang libingan ng asawa ko. Malinis ang tumpok ng lupa mound. Wala pang damo. Lumapit ako.
Ang tunok ng mga paa ko ay nakakaluskos sa mga tuyong dahon. Tumayo ako sa harap ng lapida, tombstone, at tinutukan ng flashlight. Nakita ko ang nga letrang, yumaong Aling Elena, lumuhod ako sa harap ng puting lapida. Basa ang lupa. May hamog, kaya nabasa ang tuhod ko. Nagdasal ako. Mahal, patawarin mo ako. Nanginginig ang boses ko. Kailangan kong gawin ito. Siguro bali na ako. Pero, hindi ako makapagsalita. Napayak ako. Hawak ang nanginginig na pala, humarap ako sa tumpok ng lupa. Sinimulan ko ang unang hukay. Kleng! Nagbigay ng tunok ang bakal habang humuhukay sa lupa. Nanginginig ang buong katawan ko. Kinuha ko ang lupa. Mas mabigat kaysa inakala ko. Nagtumpok ako sa tabi. Pangalawa, pangatlo, pangapat na hukay. Pinawisan ang kamay ko at basa ang guwantes. Tumulo ang pawis sa noo ko at pumatak sa mata ko. Pinunasan ko ang mukha ko gamit ang guwantes, kaya nakaputik ang mukha ko. Dapat ko pa ba itong gawin? Naisip ko, pero hindi ko mabitiwan ang pala. Hirap akong huminga, nagbukas ako ng bibig at huminga, nauhaw ako, pagkatapos ng 10 beses na hukay, mas mahirap na, sumasakit ang likod ko, paulit-ulit akong yumuko at tumayo. Ang likod ko sa edad na 65 ay mas mahina kaysa inakala ko. Sana, sumama ako sa kanya sa pag-ehersisyo. Noon, gusto niyang mag-badminton kami sa park. Lahat, pagsisisi na lang, sumasakit ang likod ko pero hindi ako pwedeng huminto. Nahukay ako na parang balif. Gaano katagal? May naramdaman akong humahawak sa palat ko. Masakit. Blisters. Naramdaman ko kahit may guwantes ako. Lalong sumakit. Nang pumasok ang pawis sa mata ko, tumayo ako at nagpahinga sandali, humihinga ako ng malalim. Mabilis ang tibok ng puso ko, tiningnan ko ang langit. Ang daming bituin. Isa ba siya sa mga bituin na iyon, umiling ako. Hindi. Hindi ito oras para maging emosyonal. Nandito ang asawa ko, nahukay akong muli. Lumalim na ang hukay, hanggang tuhod ko. Namamanhit ang palat ko. Lumalaki ang blisters. Naktiis ako. Konti pa, pinilit ko ang sarili ko. Bago sumikat ang araw, kailangan ko itong tapusin. Ang kabang dibdib ko, habang nahuhukay ako, may kakaiba akong naramdaman sa kamay ko, basa at malakit, tinanggal ko ang guwantes. Dugo. Tinutukan kong flashlight. May 3 blisters na pumutok sa palat ko. Tumutulo ang dugo sa daliri ko. Ngayon ko lang naramdaman ang kirot, pero isinuot ko uli ang guwantes. Humalo ang dugo sa guwantes, malakit. Wala akong pakialam. Ito ang parusa ko sa sarili ko dahil sa pagiging walang silbi. Ang kirot na ito ay maliit lang. Sumpa, nagmura ako sa sarili ko. Ano ba ang nagawa ang isang tulad ko? Hindi ko man lang nahawakan ang kamay niya nung nandiyan pa siya. Ang pawis o luha na tumulo sa pisngi ko. Hindi ko alam kung ano. Patuloy akong umiyak nang hindi ko namamalayan. Maalat, naalala ko ang mukha ng asawa ko. Ang mukha niya na nakangiti. Ang mukha niya na umiiyak. Laging huli ang pagsisisi, pero hindi ko inakala na ganito. Masakit ang kamay ko, pero hindi ako huminto. Hindi ako pwedeng huminto. Mahal, hintay, parating ako. Hindi ko alam kung saan ako pupunta. Nag-isa akong nagsalita. Nanginginig ang boses ko. Nasa wise level ko na ang hukay. Bumaba ako sa loob, amoy lupa. Basa ang amoy. Patuloy akong umiyak ng walang tunog. Alam kong baliw na ako, pero kailangan kong i-check. Galit ka man sa akin, mahal. Sabi ko, sa sandaling iyon. Tud, may matigas na bagay na tinamaan ang pala. Biglang tumigil ang puso ko, nanigas ang buong katawan ko, ang kabaong, binitawan ko ang pala at lumuhod, kinuskos ko ang lupa gamit ang makamay ko. Ang malami na lupa ay dumulas sa pagitan ng daliri ko. Lumabas ang kahoy. Ang takip ng kabaong, nahukay pa ako, mabilis kong inalis ang lupa gamit ang 2 kamay. Ang buong kabaong ay nagsimulang makita, maitim na kahoy, patuloy akong nahukay, basa ang guwantes ko. Hindi ko alam kung dugo o pawis. Buong-buo na ang kabaong,
Idinikit ko ang kamay ko sa takip. Malamig ang kahoy. Nanginginig ang buong katawan ko. Kailangan kong buksan. Naisip ko, pero ano ba ang ginagawa ko? Natatakot ako. Ano ba ang nasa loop? Kung maayos yang natutulog, baliw talaga ako. Pagkatapos nito, mapapa-psychiatric consultation na ako. Napatawa ako ng mapait. Ang tawa ay naging iyak. Pero kung ang asawa ko ay ayaw kong isipin, huminga ako ng malalim. Binuksan ko ang flashlight at tinutukan sa kabaong. Hawak ang takip ng dalawang kamay. Dahan-dahan akong nagbigay ng lakas. Hindi gumagalaw. Mas malakas kong hinila. Bahagyang bumukas ang takip. Nakita ko ang isang puwang. Dilim. Mas binuksan ko pa. Nagbigay akong lakas. Kriiyak dahan-dahang umangat. Mabigat. Sumakit ang braso ko. Kinuha ko ang flashlight. Nanginginig ang kamay ko. Tinutukan ko ang liwanag sa loob ng kabaong. At, huminto ang hininga ko. Parang huminto ang puso ko. May nakita akong kakaiba sa loob ng kabaong. Nanginginig ang liwanag ng flashlight. Nanginginig ang kamay ko. Ito. Hindi ako makapagsalita. Ang nakikita ko ba ay totoo o panaginip? Hindi ko alam. Mabilis na tumibok ang puso ko. Narinig ko ang tibok ng puso ko sa tainga ko. Boom 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 boom. Nanginginig ang mga kamay ko. Nawalan ng lakas ang tuhod ko at napaupo ako sa harap ng kabaong. Bumaksak ang flashlight sa lupa. Ang liwanag ay nakalat. Isang sigaw ang lumabas sa bibig ko. Hindi sigaw, hindi ungol. Tiningnan ko uli ang loob ng kabaong. Nanginginig ang mata ko. Nandun pa rin siya. Ang asawa ko. Sa hindi kapanipaniwalang anyo. Kinuha ko ang nanginginig na flashlight at tinutukan sa loob ng kabaong. Nandun ang asawa ko. Pero hindi ito ang huling anyo na nakita ko. Tiningnan ko ang kanang kamay niya. Walang kuko ang hinlalaki. Ang pangalawa, pangatlo, pangapat, at panglimang daliri. Lahat walang kuko. Tiningnan ko ang kaliwang kamay. Mula una hanggang ikalima. Lahat nawawala ang kuko. Ang dulong nga daliri ay may tuyo at may tim na dugo. Lumana. Matigas. Ang dulong nga daliri ay may lamat at parang makikita na ang buto. Nawalan ng lakas ang nga binti ko. Tiningnan ko ang kisameng kabaong. Tinutukan ko ang flashlight pataas. Kahoy, pero hindi patag. Nakita ko ang malalalim na gasgas. Halos 1 sentimetro ang lalim. Daan-daang gasgas ang sumasakop sa buong kisameng kabaong. Nilapit ko ang flashlight at tiningnan ng maigi. Kinaskas ngang kuko. Ang asawa ko. Ang asawa ko. Narinig ko ang tunog ngang kriing. Ang kuko na kumakaskas sa kahoy. Gaano siya kasigasik sa pagkaskas? Gaano kasakit ang bawat kuko na natanggal? Pero hindi siya tumigil. Gusto niyang mabuhay, gusto niyang makalabas. Tiningnan ko ang mukha ng asawa ko. Punit ang labi niya. 2 lugar sa itaas na labi, 3 sa ibaba. May lamat at may maitim tuyong dugo. Kinagat niya ang sarili niyang labi. Sa sobrang takot, walang malay. Gaano kasakit? Tiningnan ko ang mata niya. Bahagyang nakabukas. Nakita ang puting mata. Parang gusto niyang makakita, pero dilim lang ang nakikita. Ang kanang kamay ng asawa ko ay nakataas, nakaturo sa akin. Sa takip ng kabaong, parang tinatawag niya ako. Mahal, mahal. Narinig ko ang boses niya. Parang nasa tabi ko lang. Naalala ko ang isang gabi, 1 buwan na ang nakalipas. Bago ako matulog, pagod ako at nakahiga na sa kama, nakapikit. Ang kamay niya ay naghahanap ngang kamay ko sa ilalim ngang kumot. Mainit at malambot na kamay. Hinawakan niya ang kamay ko at hinahanap ngang daliri niya ang daliri ko. Mahal, tawag niya sa mahina at malungkot na boses. Gusto niyang hawakan ang kamay ko, pero pagod ako at nainis. Inalis ko ang kamay ko at tinalikuran siya. Matulog na tayo. Gabi na? Sabi ko sa boses na naiinis. Nakbuntong hininga siya ng mahina at tumahimik. Naramdaman kong inalis niya ang kamay niya, iyon na ang huli. Hindi ko na nahawakan pa ang kamay niya. Ngayon, ang kamay niya ay malamig at matigas. Walang kuko, may dugo, at nakaabot sa akin. Huli na. Bakit hindi ko hinawakan ang kamay niya nun? Bakit ko siya tinalikuran?
Kahit isang minuto lang sana hinawakan ko ang kamay niya. Hindi sana siya nag-iisa. Kahit tanungin ko lang sana bakit mahal, kahit tingnan ko lang sana ang mata niya. Napasigaw ako. Tuluyan na akong napaupo sa harap ng kabaong. Nawalan ng lakas ang buong katawan ko at bumaksak ako. Mahal, mahal, hindi na ako makapagsalita. Napayak ako. Nangingini ang kamay ko habang hinawakan ko ang kamay niya. Malamig na parang yelo at matigas. Ang tuyong dugo sa daliri niya ay dumikit sa kamay ko, magaspang at matigas. Patawad, patawad. Humahagulgol ako ng malakas. Ang iyak ko lang ang umugong sa sementeryo. Idinikit ko ang kamay niya sa pisngi ko. Malamig. Ang kakaibang pakiramdam, matigas. Mahal, gaano ka katakot? Gaano ka? Hindi ko matapos ang sinasabi ko. Tumulo ang mainit na luha ko sa kamay niya. Na-imagine ko ang sandali na nagising siya sa kabaong. Binuksan niya ang mata niya, pero madilim lang ang nakikita. Mahal, tawag niya sa mahinang boses. Walang sumagot. Mahal, mas malakas, pero wala pa ring sagot. Inabot niya ang kamay niya at ang malamig na kahoy ang nahawakan niya, ang takip ng kabaong. Nagpanik siya. Hinanap niya ang taas, baba, kaliwa, at kanan gamit ang dalawang kamay. Puro kahoy, masikip na lugar, mahal, mahal. Sumigaw siya ng malakas, pero walang nakarinig. Nasa ilalim ng lupa, hinampas niya ang takip ng kabaong. Kalabog. Isang beses. Walang nangyari. Kalabog. Dalawang beses. Walang silbi pa rin. Kalabog, kalabog, kalabog. Patuloy siyang humampas. Sumasakit ang kamay niya, pero hindi siya huminto. Mas malakas. Kalabog, kalabog, kalabog. Namula ang palat niya, pero nabingi ang tunog. Sa masikip na lugar humirap ang pahinga niya. Naubos ang oksigen. Lalong humirap ang pahinga. Hirap na hirap, naramdaman ko ang takot niya. Tulong, may tao ba diyan? Sumigaw siya hanggang sa mawalan ng boses, pero walang dumating. Sinimulan niyang kaskasin ang kahoy gamit ang kuko niya. Kring, nang makaskas niya ang kahoy gamit ang unang kuko, nagkaroon ng pag-asa, patuloy siya sa pagkaskas. Kring, kring, sumakit ang dulong kuko niya, pero hindi siya huminto, mas kinaskas pa niya. Kring, kring, kring. Pagkatapos, natanggal ang unang kuko. Ang hinlalaki. Sumigaw siya. Nagdugo ang dulo ng daliri niya. Sobrang sakit, pero gusto niyang mabuhay. Patuloy siyang kumaskas. Kriing, kriing. Ang pangalawang kuko, ang hintuturo, ay natanggal uli. Mas maraming dugo. Ang pangatlo, middle finger. Ang pangapat, ring finger. Ang panglima, pinky finger. Lahat ng kuko sa kanang kamay ay natanggal. Patuloy siyang kumaskas gamit ang kaliwang kamay. Kriing, kriing. Mula ika-6 hanggang ika-10, natanggal lahat ng kuko. Ang maitim na dugo ay tumulo sa dulo ng daliri niya. Pero hindi siya huminto. Patuloy siyang kumaskas gamit ang daliri niya at tumama ang buto sa kahoy. Sobrang sakit, pero patuloy pa rin. Kinagat niya ang labi niya para pigilan ang sigaw. Lumabas ang tunog, kaya mas kinagat niya. Napunit ang labi niya at pumasok ang dugo sa bibig niya. Mapait. Lumipas ang oras. 1 oras, 2 oras, 3 oras, 6 na oras, 12 oras. Nang hina ang katawan niya at wala na siyang lakas para igalaw ang kamay niya, naubos na ang oxygen, hirap na siyang huminga. Pero tinawag pa rin niya ako. Mahal, mahal. Ang boses niya ay humina, naging bulong. Sa huling sandali, nang maubos ang oxygen at mawalan ng lakas, inabot niya ang kamay niya sa akin. Mahal, bakit hindi ka dumating? Ganun nag-isa siya sa dilim, may nakita akong malabong sulat, dugo na isinulat niya gamit ang daliri niya. Mahal, mahal kita, ang huling salita. Gaano siya katakot? Gaano siya kalungkot? Gaano niya ako kinamuhian? Halos mabalib ako sa pag-iimagine. Kinuha ko ang cellphone. Nanginginig ang kamay ko. Hindi ko ito mahawakan ng maayos. Nagdial ako ng 911. Hinintay ko ang pagri-ring. Hello? Teka, ang asawa ko.
Hindi ako makapagsalita. Napayak ako, pakisabi po. Ang asawa ko, ang asawa ko. Po, may sakit ba siya? Hindi. Buhay ang asawa ko, nanginginig ang boses ko. Po, ano pong sinasabi ninyo? Sa sementeryo, sa sementeryo. Parang awan nyo na, bilisan ninyo. Sinabi ko ang lokasyon ng sementeryo at pinatay ang tawag. Tiningnan ko uli ang kabaong. Nandun ang asawa ko. Ang luha ko ay tumulo sa kamay niya. Patawad, patawad, mahal. Hinawakan ko ng mahigpit ang malamig at matigas na kamay niya. Hindi ko ito mabitiwan. Ang luha ko ay patuloy na tumutulo. Makalipas ang 30 minuto, narinig ko ang siren. Ang police car at ambulance ay nakatayo sa gate ng sementeryo. Narinig ang tunog ng makina. At umakyat ang mga tao. Nakita ang maraming flashlight. Nandito po. Sumigaw ako sa boses na parang putol na. Dumating ang mapulis. 5 sila. Isang pulis na nasa 40S. Nagpakilala bilang Pulis Ramos, ang nanguna. Anong nangyari? Tiningnan niya ako. Punong putik ang mukha at kamay ko at may dugo pa. Ang asawa ko, itinuro ko ang kabaong gamit ang nanginginig kong kamay. Buhay siya. Nang makita ni Pulis Ramos ang kabaong, natigilan siya. Napanganga. Ito. Tiningnan din ng ibang pulis ang kabaong. May isa na parang nasusuka. May isa naman na namutla at umatras. Kontrolin ang scene, utos ni Pulis Ramos. Gumalaw ang mga pulis at naglagay ng dilaw na tape. Sinimulan ang pagkuha ng litrato. Tumunog ang flash at lumiwanag ang mukhang asawa ko. Pagkatapos, dumilim uli. Tumunog uli ang flash at kinunan ang gasgas sa kisame ang kabaong, kinunan ang kamay ng asawa ko na walang kuko. Malinaw na nakita ang nga daliri niya. Nag-imbestiga sila sa paligid ng kabaong, kinukuha ang evidence gamit ang guwantes. Nakaupo lang ako sa tabi ng hukay tulala, wala akong iniisip. Nagsisimula ng lumiwanag ang kalangitan. Pula ang silangan at nagsisimula ng sumikat ang araw, 2:00 ng hapon. Dumating kami sa National Bureau of Investigation, NBI, Forensic Laboratory. Maliwanag ang puting fluorescent light sa malamig na koridor. Amoy disinfectant. Nanginginig ang nga binti ko. Hinawakan ni Maris ang braso ko. Tay, okay lang po ba kayo? Tumango ako, pero hindi ako okay. Sobrang hirap maglakad. Tumayo kami sa harap ng malamig na pinto ng autopsy room. Binuksan ni Maris ang pinto at pumasok. Isang lalaking forensic pathologist na nasa 40S, nakasuot ng puting gown at salamin, ang nahihintay. Lumabas na po ang x-ray. Binuksan niya ang computer screen. Nakita namin ang x-ray ngang baga na puno ngang maliliit na dark spots. Ang baga ngang yumaong ay puno ngang alikabok ngang lupa, itinuro ngang pathologist ang spot sa screen. Ang maputing ito ay lupa. Napakaliit na particles, nabigla ako. Pagkatapos mamatay, hindi na humihinga ang tao. Kapag tumigil ang puso, tumitigil din ang baga. Kaya, walang lupa na papasok sa baga. Ibig sabihin, tumingin sa akin ang pathologist at nakatinginan kami. Ibig sabihin, humihinga ang asawa ninyo sa loob ng kabaong. Buhay siyang humihinga. Ano? Hindi ako makapagsalita. Si Maris hindi. Napasigaw at napaluhod. Niyakap ko si Maris. Umiyak siya at nanginginig sa bisik ko. Mama, Mama, patuloy na nagpaliwanag ang pathologist sa mahinahon na boses. Ang asawa ninyo ay nasa catalepsy state. Catalepsy? Tanong ko sa nanginginig na boses. Opo, ito ay symptoms kung saan halos tumigil ang puso at na-misdiagnose na kamatayan. Sa madaling salita, ang tibok ng puso ay bumabagal ng husto halos 5 hanggang 10 beses bawat minuto. Ang normal ay 60 hanggang 100 beats bawat minuto. Kapag ganun kabagal, halos imposible itong madetect ng ordinaryong stethoscope. Halos wala ring hininga. 1 o 2 beses lang bawat minuto. Kaya mukha siyang patay. Nanigas ang buong katawan ko. Ito ay napakabihirang kaso. 100 cases lang sa buong mundo ang naitala sa kasaysayan ng medisina. Tinatawag itong premature burial. Inilibing ng buhay, akala patay, kaya ang asawa ko, nanginginig ang boses ko.
tinataya na nabuhay siya sa loob ng kabaong ng hanggang 36 na oras. 36 na oras. Nawalan ng lakas ang tuhod ko. Mas lalong umiyak si Maris. Umiyak siya. Pero ako, wala ng lakas para umiyak. Naalala ko ang 10 taon na ang nakalipas. Ang araw na umuwi ang asawa ko mula sa ospital. Hawa ang medical certificate. Mahal, natatakot ako. Samahan mo ako sa ospital. Nanginginig ang boses niya at nag-aalala ang mukha niya. Nakbabasa akong diaryo sa bahaging ekonomiya. Simpleng sagot ko, naiinis. Okay lang yan. Inom ka lang ng gamot. Ang dami kong trabaho. Hindi na siya nagsalita at pumasok sa kwarto ng mag-isa at isinara ang pinto. Narinig ko ang pag-iyak niya sa likod ng pinto, pero nakbingi-bingihan ako at nakpatuloy sa pagbabasang diaryo. Bakit ko ginawa iyon? Bakit hindi ko ibinaba ang diaryo nun? Bakit hindi ko hinawakan ang kamay niya? Bakit ganun ko naalala ang asawa ko nun? Ang pag-asawa ay hindi lang pagtanda ng magkasama. Ito ay pagdama ng sakit ng magkasama. Hindi ko siya dapat hinayaang mag-isa sa sakit. Pagkatapos noon, nag-iisa siyang pumupunta sa ospital buwan-buwan. Tumatanggap siyang gamot para sa high blood, diabetes at cholesterol. Mahal. Pupunta na ako sa ospital. Ngayon, nakangiti siya habang nagsusuot ng sapatos sa doorway. Ingat. Sagot ko habang nakaupo sa sofa. Nanonood ng TV. Tumawag siyang taxi. Binuksan ko ang pinto ng balcony para magpahangin. Nakita ko ang likod niya, malungkot, habang naglalakad palabas ng pinto. Nakayuko ang balikat niya. Pero hindi ko pinansin. Kahit isang beses, hindi ako sumama. Bakit hindi ako sumama kahit isang beses sa loob ng 10 taon? Bakit ako naiinis? Ganun akong klaseng tao. Sa totoo lang, wala akong karapatang umiyak. Namuhay ako ng ayon sa gusto ko. Ang pag-asawa ay hindi lang pagtanda ng magkasama, ito ay pagdama ng sakit ng magkasama. Hindi ko siya dapat hinayaang mag-isa sa sakit. Huli na para magsisi. Naalala ko rin ang araw sa emergency room, 3 araw na ang nakalipas. Nang makita ko ang asawa ko na nahandusay sa kusina, tinawag ko ang 911. Pagdating sa emergency room, pinipindot ng doktor ang dibdib niya, nak-CPR, kinuha ang defibrillator at idinikit ang pads. Charge, shock, tumalsik ang katawan niya. Muli-muli 3, 4, 5 beses. Umiling ang doktor at tiningnan ang orasan. Pinawisan siya. Heart arrest po. Wala na pong heartbeat. Ipinapahayag ko na patay na po siya. Oras ng kamatayan, 11:32 AM. Hindi siya brainwave test, hindi siya pupillary reflex test. Akalang lahat patay na siya dahil tumigil ang puso niya. Pero buhay ang asawa ko sa catalepsy, isang mahirap na kalagayan. Ang puso niya ay tumitibo ng napakahina, 5, 6, 7 beses bawat minuto, halos hindi ma-detect. Kung na-brainwave test sila nun, kung nahintay lang sila ng konti pa, sana nailigtas ko ang asawa ko. Pumasok ang direktor ng ospital. Lalaking nasa 50, nakasuot ng gray suit. Yumukot siya ng malalim. Sa pamilya, ikinalulungkot ko po. Humihingi po kami ng taos pusong paumanhin. Nanginginig ang boses niya. Pero ito po ay limitasyon ng medisina. Napakabihira po ang kasong ito. Ang statistical chance na mabuhay matapos ideklara na heart arrest ay wala pa sa 0,01%. Gayunpaman, nanginginig ang boses ko. Dapat po kaming nakdak ng brainwave at pupillary reflex test. At dapat po kaming nakobserba ng konti pa. Inaamin po namin ang pagkakamali namin. Yumukod siya uli ng malalim. Magbibigay po kami ng compensation. Isang patas na compensation. Agad na dumating ang lawyer ng ospital na may daladalang documents. Nagalok po kami ng ₱1 million, adapted to a large amount, assuming the original's 100M1 is a big sum. Para sa settlement, ngayon, mas maganda pong tapusin na agad ito, sabi niya sa malamig na boses. Nagmamadali ang hospital. Ang lawyer namin na ipinadala ng anak ko ay naksalita. Ano po ang sinasabi ninyo?
Kung magdedemanda kami, makakakuha kami ng 3 milyon. Malinaw po ang medical negligence. Nagpatuloy ang hospital. Pero abutin ng 2 hanggang 3 taon ang demanda. Matagal po. Nag-alinlangan ako. Gusto kong tapusin na agad at hayaan siyang magpahinga. Ayaw ko nang magdusa pa ang asawa ko. Pero nagtiis ako. Naalala ko ang nakangiting mukha ang asawa ko. Mahal. Gusto kong tulungan ang nga bata sa orphanage. Mag-donate tayo kapag may extra tayo. Ito ang laging sinasabi niya kapag nanonood kami ng special report tungkol sa orphanage. Pero ako, madamot, laging mamaya, tinatawag pa nga niya akong mamaya. Napagtanto ko na madalas akong magsalita ng mamaya. Gusto kong tuparin ang hiling niya kahit huli na. Magpapatuloy kami sa demanda, sabi ko ng may determinasyon. Naisip ko na P2M ay idodonate ko sa orphanage sa pangalan niya at P1M ay para sa edukasyon ng nga apo ko. Iyon ang gusto niya. Nagpunta ako sa police station para magbigayin statement. Ang anak kong 40S ay nasa koridor. Nang makita niya ako, tumakbo siya at niyakap ako ng mahigpit. Tay, umiyak siya at nanginginig ang balikat. Tay, patawad. Nakamali ako. Hindi ako naniwala sa inyo. Nanginginig ang boses niya. Ayos lang, anak. Dahan-dahan kong hinimas ang likod niya. Tay, kayo lang ang nag-isa sa terrible na iyon. Umiyak siya ng malakas sa bisik ko. Ang anak ko na matanda na ay umiyak na parang bata, nakaupo sa sahig. Tapos na, nakita na natin si mama. Niyakap ko ang anak ko. Matagal na kaming hindi nayakapan simula nung bata pa siya. Kinabukasan kumatok sa pinto si Fia. Lolo, mahina ang boses niya. Binuksan ko ang pinto. Si Fia nag-alala ang mukha. Lolo, okay lang po ba kayo? Pula ang mata ko dahil sa magdamag na pag-iyak. Oh, okay lang Fia. Isang kasinungalingan. Hinawakan ni Fia ang kamay ko. Mainit at malambot na kamay. Lolo, buhay po talaga si Lola. Basa ang mata niya. Tumango ako. Oh, huli ko na siyang nakita. Hindi ako makapagsalita. Niyakap ako ni Fia at sinabi, hindi niyo po kasalanan, Lolo. Kayo po ang nakakita sa kanya. Nagpapasalamat po si Lola. Siguro, tumulo uli ang luha ko. Hinimas ko ang buhok niya. Nang gabi, binuksan ko ang TV at nanood ng news. Ang mukha ko ay blurred sa screen. 60 na babae. Nalibing ng buhay dahil sa misdiagnosed catalepsy. Sabing angkor sa mahinahon na boses. Malaking kontroversi sa mundo ng medisina. Lumabas ang hospital apology. Nakayukot ang hospital director sa harap ng nga reporter. Nakislapan ang ma-flash. Humihingi kami ng malalim na paumanhin. Gagawin namin ang lahat para hindi na maulit. Sa lahat ng channel ay ipinalabas. Nagriring ang cellphone ko. Mga reporter na humihingi ng interview. Pinatay ko ang tawag. Nagriring uli. Pinatay ko uli. 5, 10, 20 beses. Pinatay ko na ang cellphone. Hapon, nagpunta ako sa nursing home para bisitahin si Lola Aurora. Kailangan kong sabihin sa kanya ng personal. Nagmaneho ang anak kong 1 oras. Dumaan kami sa lobby at naglakad sa koridor. Amoy disinfectant. Kumatok kami sa pinto ng kwarto niya. Pasok, narinig kong sabi niya. Pagbukas ng pinto, nakita namin si Lola Aurora na nakaupo sa wheelchair, nakatingin sa labas ng bintana. Crisanto, nandito ka uli. Ngumiti siya. Pero nang makita niya ang mukha ko, natigilan siya. Pati apo niya, anong problema? Tiningnan niya ako. Lola, lumuhod ako sa malamig na sahig at hinawakan ang kulubot na kamay niya. Buhay po talaga si Elena, mahabang katahimikan. Nagsimulang humagulgol si Lola Aurora. Ang anak ko, aray, gaano siya nahirapan sa pahinga, gaano siya katakot, tumulo ang luha niya, sunot-sunot, walang tigil. Wala akong nagawa dahil matanda na ako. Nanginginig ang buong katawan niya, hawak ang kamay ko ng mahina, kasalanan ko po. Sabi ko, dapat po pumunta ako nung unang gabi. Sana, si Elena, dahan-dahang umiling si Lola Aurora. Hindi, Crisanto, dahil sa iyo, nakita natin siya,
Kung hindi dahil sa iyo, hindi natin malalaman ito. Napayak siya. Salamat Krisanto. Nakita mo ang hustisya para sa anak ko. Umiyak kami ng matagal kasama si Lola Aurora. Makalipas ang 4 na buwan, natapos ang forensic procedure. Sinabihan kami na ibibigay na ang labi sa pamilya. Nakbook ako uli ngang parehong punerarya. Sa pagkakataong ito, pamilya lang, tahimik, at gusto kong palayain ang asawa ko nang wala ng paghihirap. Pumunta ako sa sementeryo kasama ang isang feng shui expert na inirekomenda ng kaibigan. Tiningnan niya ang lugar at yumiling. Hindi maganda ang lugar na ito. Bakit po? Tanong ko. Dito inilibing ang buhay na tao. Masyadong malakas ang yin energy. Masama sa pamilya. Lalo na sa natitirang asawa. Kinilabutan ako. Hahanap po kami ng ibang lugar. Naglibot kami sa sementeryo. Tiningnan niya ang maraming lugar at itinuro ang isang sunny hill sa ilalim ng puno ng pino. Isang mainit na lugar na nasisinagan ng araw. Mas maganda rito, maaliwalas at mahangin. Tiningnan ko ang lugar. May bench sa tabi. Dito na po. Tumango ako. Makalipas ang ilang araw, ang araw ng reburial, nahanda ako ng 100 puting sampagwita. Pamilya lang ang nasa tahimik na libing. Sawek, ang mukhang asawa ko na nakahiga sa puting kabaong ay mukha ng mapayapa. Niretouch ang makeup kaya pula ang labi niya. Malinis ang kamay niya. Wala lang kuko. Tumayo ako sa tabi ng kabaong at bumulong sa mahinang boses. Magpahinga ka na ng payapa, mahal talaga. Tumulo ang luha ko pero pinigilan ko. Kinuha ko ang dilaw na sulat na sinulat ko kagabi. Mahal, patawad, nanginginig ang boses ko habang binuksan ang sulat. Tahimik na nakikinig ang pamilya ko. 40 taon tayong naksama, pero hindi ko man lang nahawakan ng maayos ang kamay mo. Ang kamay mo na naktatali ng necktie ko tuwing umaga. Dapat hinawakan ko ang kamay na iyon kahit noong may sakit ka. Ang nasabi ko lang ay, okay lang, uminom ka lang ng gamot. Tuwing pupunta ka sa ospital, nag-iisa kang nagsusuot ng sapatos sa doorway. Bakit hindi ako sumama kahit isang beses? Ang sinigang na niluluto mo tuwing umaga, sinabi kong wala akong gana. Ngayon, hindi ko na matitikman pa. Bakit hindi ko sinabi na masarap? Sa huling sandali, tinawag mo ako sa dilim, pero hindi ko nalaman. Wala ako sa tabi mo noong kailangan mo ako. Mahal, naalala mo ba? Sa kasal ng anak natin, umiyak ka at hinawakan mo ng mahigpit ang kamay ko. Mahal, malaki na ang anak natin. Pero inalis ko ang kamay ko. May nakakakita, nakakahiya. Ngayon naisip ko iyon na pala ang huling pagkakataon na nahawakan ko ang kamay mo. Mahal, magpahinga ka na ng payapa. Wala nang kirot ng kuko na natatanggal, wala nang takot na huminga. Kung may susunod na buhay, ako ang unang hahawak sa kamay mo. Ako ang magtitimpla ng kape mo tuwing umaga. Upo ako sa tabi mo tuwing pupunta ka sa ospital. Magluluto ako ng sinigang para sa iyo. Sasabihin ko sa iyo na mahal kita araw-araw. Hindi ko sasabihin na nakakahiya kung iyak ka. Yayakapin lang kita, pangako. Mahal, makita tayo uli sa susunod na buhay. Ako ang magiging asawa mo. Hahawakan ko ng mahigpit ang kamay mo, at hindi ko na ito bibitiwan kailanman. Mahal kita. Hindi ko nasabi sa loob ng kalin taon pero mahal talaga kita. Magpapatuloy ako sa pag-aalaga sa mga anak natin. Magpahinga ka na ng payapa? Tiniklop ko ang sulat. Malabo ang paningin ko dahil sa luha. Hindi ko na mabasa pa. Tiniklop ko ang sulat at maingat na inilagay sa tabing kamay ng asawa ko sa loop ng kabaong. Dahan-dahan kong isinara ang takip. Walang hanggang paalam, pero iba ngayon. Alam kong makakapagpahinga na siya ng payapa. 5 kotse ang naktungo sa Sunny Hill para sa bagong libingan. Dahan-dahang ibinaba ang kabaong. Mahigpit kong hinawakan ang kamay ni Maris. Hinawakan din ni Berto ang kabilang kamay ko. Yakap ni Fia ang litrato ni Lola sa frame. Nakbato kami ng isang dakot na lupa. Paalam, Mama, nangingini ang boses ni Berto. Paalam, Lola, umiyak si Fia. Dahan-dahang tinabunan ng lupa ang kabaong. Nasinagan ng mainit na araw.
humangin, at ang dahon ng punong pino ay nakaluskos. Ngayon, makakapagpahinga na siya ng payapa, hindi ba, Tay? Tanong ni Maris. Oo, makakapagpahinga na siya. Tumango ako. Mahal na asawa, Elena. Isang bagong, malinis na lapida ang nakatayo, 100 puting sampagwita ang inilagay sa harap ng lapida. Lumuhod ako, huling paalam, mahal kita, tumulo ang luha ko. Malungkot, pero hindi lang malungkot. Masaya ako dahil napalaya ko siya. Huli na, pero nakita ko siya. Lahat ng pamilya ay lumuhod at nagbigay ng huling bo. Makalipas ang isang linggo, tahimik pa rin ang bahay na walang asawa, malamig ang tabi ko pagkagising. Nagdesisyon si Maris na manatili muna. Hindi po kayo dapat mag-isa. Tay, nag-alala ang mukha niya. Nandito rin si Fia dahil bakasyon. Tuwing umaga, pagising ko, nagpupunta ako sa sementeryo at tumatayo sa harap ng libingan niya. Naglalagay akong sampagwita. Nagpapahinga ka ba ng maayos, mahal? Tanong ko. Humangin. Parang sagot. Pag-uwi. Naghahanda si Maris nga almusal pero walang lasa. Hindi kamaing asawa ko, pero nagpapasalamat ako. Makalipas ang isang buwan, nagpunta ako sa law firm. Sabing lawyer, may settlement offer mula sa hospital na ayaw patagalin ang kaso. Kinuhang lawyer ang documents. Pay 3 million. Pumayag sila sa demand natin. Tatanggapin po ba ninyo? Tumango ako. Opo, gusto ko nang tapusin. Gusto ko siyang magpahinga ng payapa. Ayaw ko ng pag-usapan pa si mahal sa court. Nanginginig ang kamay ko habang pumirma sa documents. Nanginginig ang kamay ko na may hawak na ballpen. Ito na ang katapusan. Makalipas ang 2 araw, P3M ang pumasok sa bank account ko. Tumawag ang bank. Nakita ko ang numero, pero hindi ako masaya. Presyong isang buhay na namatay ng walang katarungan. Masyadong mura. P3M lang ang halaga ng lahat ng iyon. Napatawa ako ng mapait. Tinakpan ko ang passbook at inilagay sa drawer. Makalipas ang isang linggo, nagpunta ako sa orphanage kasama si Fia at Maris para magdonateng P2M. Pagbukas ngang pinto ngang Home of Love ang director, isang babae na nasa 50s ang sumalubong sa amin ng nakangiti. Welcome, maraming salamat po, yumukod siya ng malalim. Gawin po ninyo itong scholarship ni Elena. Suportahan po ninyo ang 10 bata bawat taon hanggang makatapos ang college, sabi ko. Gagawin po namin. Umiyak ang director. Nakita ko ang 15 bata mula elementary hanggang high school. Hello po. Ngumiti sila at bumati. Makalipas ang isang buwan, sa unveiling ceremony, nakasabit ang puting plaque na may gintong letra, scholarship ni Elena. Nakpalakpakan ang nga bata. Clap, clap, clap. Hinawakan ni Fia ang kamay ko at sinabing nakangiti, Lolo, ginagamit po ang pangalan ni Lola para mag-aral ang mga bata. Siguro, proud po si Lola? Tumango ako. Oh, mabait si Lola. Naging inspirasyon. Tumulo ang luha ko, pero hindi na malungkot. Iyon ang gusto niya. Makalipas ang 2 buwan, umuwi si Maris sa Cebu, adapted to Cebu para mas natural ang probinsya. May school contract na at naghihintay ang asawa niya. Tay, okay lang po ba kayo? Nag-alala ang mukha niya. Okay lang, kailangan ko nang mamuhay ng mag-isa, nagpilit akong ngumiti. Kumawi ako kina Maris at Fia hanggang sa mawala ang kotse nila. Pumasok akong mag-isa sa tahimik. Sobrang tahimik na bahay. Sinimulan ko ang buhay ng mag-isa. Tuwing Sabado ngang umaga, pumupunta ako sa sementeryo na may dalang sampagwita. Tumayo ako sa harap ngang libingan niya at nagulat. Maganda ang panahon ngayon. Okay lang si Maris. Si Fia, perfect score sa English test. Na-promote si Berto. Parang nag-isa akong nagsalita, pero parang nakikinig siya, humangin, parang sagot. Sa loob ng isang taon, madalas bumibisita si Berto tawing Sabado. Tay, kumain na po kayo, nakasimanghot, nakaalala, o kumain na. Bakit ka bumibisita tuwing Sabado? Busika, di ba? Okay lang po, gusto ko po kayong makita,
Makalipas ang 2 taon, nagdesisyon akong magtayong bookstore. Ginamit ko ang retirement fund at P50,000 mula sa P1M at kumuha ng 20 square meter na maliit na store malapit sa bahay. Naglagay akong bookshelf at naglagay novels, poetry, at essays na gusto niya. Inilagay ko ang sign na, "Aklatan ni Elena." Naalala ko ang sinabi niya noong bata pa siya. Nagniningning ang mata niya. "Mahal, magtayo tayong bookstore mamaya. Aklatan ni Elena. Maganda, di ba?" Malami kong sinabi nun, "Saan tayo kukuhang pera? Parang panaginip lang." Mag-isip ka ng realistic, mahal. Ang mukha niya ay dumilim at yumuko siya. "Pero huli man, nagtayo ako." "Bakit laging huli ang pagsisisi?" Pumunta ako sa sementeryo at tumayo sa harap ng libingan niya. "Mahal, nagtayo ako ng bookstore." Aklatan ni Elena. "Gusto mo yan, di ba?" Patawad dahil hindi ako sumama. Patawad dahil hindi ako ngumiti noon. Umiyak ako. Hindi ko na pinigilan. Sa opening, dumating ang lahat ng pamilya. Nahanda ako ng mochi native rice cake. Kinuha ko ang kutsilyo at hiniwa. "Magugustuhan po yan ni Mama," sabi ni Maris habang pinupunasan ang luha. "Nakatingin din po si Lola," sabi ni Fia. Tiningnan niya ang blue sky at ang ulap. "Ang taong mahal mo hindi nawawala. Nagiging hangin, nagiging sinag ng araw." Tumango ako. "Oh." Nakabantay si Lola. Pumasok kami sa bookstore. Ang mainit na sinak ng araw ay pumasok sa bintana. Ang amoy ng bagong libro at lumang libro ay naghalo, mabango. Parang kasama ko ang asawa ko. Nakatayo sa tabi ko, pumipili ng libro. "Mahal, maganda, di ba?" Mahina kong tanong. Walang sagot pero humangin. Bahagyang gumalaw ang bintana. Ting-aling. Parang sagot niya. Matagal akong ngumiti ng totu. 70 taong gulang na ako. At pinapatakbo ko pa rin ang aklatan ni Elena. Minamahal itong matao sa neighborhood. Ang isang regular customer na nasa 60s ay pumasok at nagtanong, "Sir, pumunta po ba kayo sa libingan ngayong linggo?" Tumango ako. "Oh, kahapon. Ang galing ninyo. Kahit umuulan o umisno, hindi kayo pumapalya. Gusto ko. Asawa ko. Ang pagpunta sa sementeryo tuwing Sabado na umaga ay naging daily routine ko. Hindi ko ito pinalampas. Ito ang oras para makita ko ang asawa ko. Nang summer vacation dumating si Fia, 15 na taong gulang, tumangkat siya. "Lolo, masaya siyang ngumiti." "Fia, tumangkat ka uli. Mas matangkad ka pa sa akin ngayon." Hinimas ko ang buhok niya at ngumiti siya. Tinulungan niya akong mag-ayos ng libro at mag-asikaso ng customer. Sabado ng umaga. "Lolo, sa libingan tayo ni Lola," sabi ni Fia. Kinuha namin ang sampagwita at nakmaneho ang 30 minuto papunta sa sementeryo. Tumayo kami sa harap ng libingan ng asawa ko. Lumuhod si Fia. "Lola, nandito na si Fia." Masaya niyang sinabi. "Nagsisikap po akong mag-aral. Top 10 po ako sa midterms." Sobrang proud po si Lolo. Siguro, nakangiti rin ang asawa ko sa langit. Nang gabing iyon, kumain kami ngang sinigang na niluto ko, gayang pagluto niya. May 2 chili peppers at karneng baka. Sabi ni Fia, "Lolo, gusto ko pong maging doktor." Ibinaba ko ang kutsara. "Bakit?" Tanong ko. "Para po wala nang maging biktima ng unfair death, gaya ni Lola. Para wala nang maging malungkot gaya ninyo, Lolo. Kapag naging doktor po ako, sisiguraduhin kong check na check ang pasyente. Mag-brain wave test at pupillary reflex test po ako." Seryoso at determinado ang mata ni Fia. Ang lungkot ay minsan nakakapabagsak sa tao, pero ang iba ay ginagamit ang lungkot para baguhin ang mundo. Namula ang mata ko. Hinawakan ko ang mainit at maliit na kamay ni Fia. "Napakahusay mo, Fia." Napaya ako. Magiging proud si Lola. Nakangiti siya sa langit. Masaya siyang ngumiti. Tumulo ang luha ko. Pero hindi na ito malungkot na luha. Tuwing Thanksgiving, maaga kaming umalis kasama ang anak ko papunta sa sementeryo. Tahimik sa loop ng kotse, malinis ang libingan. Nagtrim akong damo bago ito. Tumayo ang anak ko sa harap ng lapida at nanatili ng matagal. "Mama,
patawad po dahil hindi ako naniwala kay Tatay Nun. Pagsisisihan ko po iyon, habang buhay, umiyak siya at nanginginig ang balikat. Si Tatay lang po ang nag-isa sa mabigat na iyon. Sabi ko pa, magpa-psychiatric consultation, nagkamali po ako, patawad po talaga. Niyakap ko ng mahigpit ang balikat ng anak ko, tapos na. Patawarin ka na ni Mama, nakangiti na siya sa langit. Dahan-dahan kong hinimas ang likod niya, tapos na ang lahat. Magpakasaya na tayo. Ang gusto ni Mama ay makita tayong masaya. Tumango ang anak ko at tumingin kami sa libingan. Ang pink cosmos na gusto niya ay namumulaklak. Binisita ko uli ang orphanage. Ang scholarship ni Elena ay nakpapatuloy na sa loob ng 5 taon. 10 bata bawat taon, 50 bata na ang natutulungan. Ang kinatawan ng middle school girl na nakasuot ng uniform ay bumasa ng sulat sa nanginginih na boses, "Salamat Lola, dahil po sa inyo nakakapag-aral po ako sa middle school, nagsisikap po akong mag-aral. Gusto ko pong maging mabait na tao, gaya ninyo. Tutulungan ko po ang ibang tao. Gusto ko pong maging tulad ninyo. Salamat po." Pinunasan ko ang luha ko gamit ang panyo. Parang nakangiti ang asawa ko sa langit. Isang hapon, sa Taglagas, bandang 3:00, kakaunti ang customer. Nakaupo ako sa counter na nasisinagan ng araw, kinuha ko ang litrato na nakatago sa drawer. Ang wedding photo 40 taon na ang nakalipas. Ang 23 na taong gulang na asawa ko ay nakangiti sa frame. Hinimas-himas ko ang malamig na salamin. "Miss Nakita, bulong ko, pro okay na ako. Nagpapahinga ka na ng payapa, di ba? Hindi ka na nasasaktan." Ang sinanga-araw ay tumama sa litrato. Mas lalong ngumiti ang asawa ko. Maingat kong ibinalik ang litrato sa drawer. Nang gabing iyon, matagal na akong hindi nananaginip, pro nanaginip ako. Pro hindi na ito nakakatakot at hindi nasalop ng kabaong. Sa isang cherry blossom road, sa araw ng taksibol, naglalaglagan ang puting petals. Ang asawa ko ay nakangiti ng masaya, 23 na taong gulang, gaya nung honeymoon namin. "Mahal, dali." Inabot niya ang kamay niya, nakangiti. Masaya akong tumakbo at hinawakan ang kamay niya. Mainit at malambot, kamay ng buhay na tao. "Mahal, salamat. Salamat dahil nakita mo ako. Maraming salamat." Masaya ang boses niya. Tumulo ang luha ko. Takot na takot ako. Sa dilim, hirap huminga. Natanggal lahat ng kuko ko. Sobrang sakit, pero naniwala akong darating ka. 40 taon tayong makasama. Alam kong hindi mo ako iiwan. Ngumiti siya. "Dahil sa iyo, payapa na ako. Talagang payapa. Hindi na ako nasasaktan. Hindi na ako natatakot." Mahigpit kong hinawakan ang kamay niya. Ayaw kong bitawan. "Patawad. Dapat pumunta ako noong unang gabi." "Hindi." Dahan-dahang umiling siya. "Okay lang na dumating ka. Okay lang na nakita mo ako. Sapat na iyon. Salamat, mahal." Hinimas niya ang pisngi ko gamit ang mainit na kamay niya. "Mahal, makita tayo uli sa susunod na buhay." Nakniningning ang mata niya. "O, makita tayo. Ako ang unang hahawak sa kamay mo. Hindi ko na ito bibitawan. Pangako. Tumango ako. Pangako. Sa susunod na buhay, at sa susunod pa, makita tayo." Dahan-dahan siyang lumayo, kumawe at nakangiti. "Paalam, mahal. Mahal kita." Kumaway din ako. Pagkagising, basang luha ang pisngi ko, pero hindi ako malungkot. Payapa at mainit ang pakiramdam ko. Kinabukasan, Sabado ang umaga, kinuha ko ang puting sampaguita at nagmanehong 30 minuto papunta sa sementeryo. Tumayo ako sa harap ng libingan ng asawa ko at maingat na inilagay ang sampaguita. "Salamat. Nakpapahinga ka na ng payapa, di ba? Payapa na rin ang loob ko dahil payapa ka na." Ang mainit na sinag ng araw ay tumama. Tagsibol na. Ang puting cherry blossom petals ay nakalat sa hangin. Ang bulaklak na gusto niya. Narinig ko ang yabak sa likod ko. Lumingon ako. Si Fia, galing sa restroom, nakangiti. Tumayo siya sa tabi ko at tumingin sa libingan. "Masaya si Lola, Lolo," sabi ni Fia nang may kumpiyansa. "Oh, ganun nga." Nagpapahinga na si Lola ng payapa. Tumango ako at hinawakan ang mainit, maliit, pero matigas na kamay ni Fia.
Ang cherry blossoms ay nakalat sa paligid namin. Parang nakatayo ang asawa ko sa tabi ko. Ang pag-ibig ay hindi natatapos. Nagbabago lang ang anyo, nagiging hangin, sa halip na hawak sa kamay, nagiging alaala, sa halip na boses, humangin ng mainit, parang sagot ng asawa ko. Matagal akong ngumiti ng totu. Nakangiti rin si Fia. Matagal kaming nakatayo roon. Kung nagustuhan po ninyo ang kwentong ito, panoorin ninyo rin po ang iba naming videos. Maraming salamat po sa likes, subscribe at notification setting. Kung may scene po na naiwan sa puso ninyo, ay comment po ninyo. Ang bawat salita ninyo ay nagbibigayng inspirasyon sa iba.